Good morning! Matapos ang buong araw na pamamasyal, oras na para mag-food trip naman. Itong gabi nga ay napunta kami dito sa Jod's Fair. Isa tong sikat na night market dito sa Thailand. Meron talaga kaming target na masubukan dito. Pero bago yon, dito pa nga lang sa entrance, nakakita na kaagad ako ng bibilhin. Naakit ako dito sa DIY na milk tea. Ikaw yung mismo magko-customize. Dahil nga sobrang hilig ko sa milk tea, lalo na yung merong pearls, nilubos-lubos ko na nga. Halos kalahati na nga ng baso. Alam nyo ba na sobrang sarap ng Thai milk tea? Gustong gusto ko yung lasa niya. Kaya ngayon, ayun nga ulit yung bibilhin ko. 100 baht nga lang yung bayad dito. At kahit gaano pa nga karami yung ilagay mo, basta't magkasya sa baso ay pwedeng-pwede. Hindi pa nga kami nakakakain. Nauna na kaagad yung drinks. Naku, kung alam nyo lang, pagpasok pa nga lang namin, sobrang dami ko na talagang gustong subukan. Meron nga gusto sa aming ipatry sila Kuya Miko tsaka si Kuya JV. Dahil nga makailang beses na silang nanggaling dito sa Thailand, gusto nilang matikman naman namin yung mga nakain nila dati. Ubod ng dami ng mga choices dito. Mapa seafoods, meat, mga prutas, at kahit mga exotic food, bawat madadaanan mo dito, parang gugustuhin mo ngang huminto. Bukod sa napaka-appealing kasi sa mga mata, ang mumura pa ng mga benta nila. Sabi nga nila sa amin, yung street foods nila dito, mala restaurant na nga daw yung lasa. Actually, sobrang sang-ayon ako dun. Kasi mula pagdating namin dito, at masimulan nga namin matikman yung mga pagkain nila, sobrang nakaka-inlove talaga. Isa ito sa mga masasarap na pagkain na natikman ko. Kitang-kita rin namin na napakalinis ng paligid, at kahit mga stalls dito, isa pang nagustuhan ko nga dito ay yung mga prutas nila. Grabe, ubod ng tatamis. Hindi na nga namin alam kung anong kakainin namin. Gusto ko nga sanang tumikim ng tumikim. Kaya lang may pinaglalaanan ako ng space sa tiyan ko. Alam niyo yung mga madalas nating nakikita o napapanood? Kapag usapang Thailand nga, kilala sila sa kanilang jumping salad. Yung maliliit na mga hipon na yan, mula nga sa aquarium, fresh na fresh mong kakainin. Actually, marami nagsasabi nga na hindi nga daw hygienic, baka raw madumi. Pero gustong gusto ko talagang masubukan. At hindi pwedeng hindi ko tumatikman. Madami din silang tawag dito. Shrimp salad, dancing shrimps. Pero ang pinaka-common nga ay jumping salad. Nag-scoop si ate ng mga hipon. Pagkatapos nun ay nilagyan niya ng mga pampalasa. Sabi ko nga sa kanya ay sobrang konti lang yung ilagay niyang anghang. Kapag sinabing spicy pa naman dito sa Thailand, hindi talaga nagbibiro yung anghang niya. At hayan na nga't nabuo na yung salad ko. Shinake-shake niya lang ng ganyan. Tapos ready na siyang kainin. Malalaman niyo na kung bakit siya tinawag na jumping salad. Pagkabukas ko nga nitong lalagyan, ay nagtatatalon na yung mga maliliit na hipon. Buhay pa kasi yung iba dito. At diretso mo nga lang siyang kakainin. Nakaka-hesitate talaga sa umpisa. Pero nung matikman ko na nga, hindi naman pala siya ganun kahirap kainin. At nagulat ako sa lasa kasi masarap. Siguro dahil na rin sa mga dinagdag nilang pampalasa. Pero kahit yung mga kasama ko ay nagustuhan din to. Ayan, finally at natikman ko na rin. Tuwing napapanood ko ngayon mga ganitong videos, sobrang naku-curious talaga ako kung anong lasa. Si Kuya JV nga hindi na tinuloy kumain. Pagkatapos na ito namang tanghulo yung nakita namin. Ako, napakasikat nga itong ginagawa dito sa Pinas. Marami nagdi-DIY. Gumagawa ng mga sarili nilang tanghulo. Kaya lang napansin ko dito sa mga benta nila, medyo hindi na sariwa. Ganun pa man, bumili na kami ng isa dahil nga coated to ng asukal. Sobrang tamis niya. Siguro nga mahirap tong gawin. Kasi kahit sila dito, hindi rin masyadong perfect yung tanghulo nila. At ang walang kamatayang mango sticky rice. Pero this time, pinigilan ko munang bumili para naman magkaroon ng chance yung iba pang mga pagkain. Sunod naman namin sinubukan itong cold noodles. Popular nga din daw tong street food. Madami siyang sangkap ng mga gulay. Ewan ko ba, pero lahat na lang ng matikman namin ay masarap. Ang ginagawa namin ay isa-isa lang yung binibili namin. Tapos share na kaming lahat doon para matikman. Nang sa ganun nga ay hindi kami kaagad mabusog. Basta kako lahat ng mga napapanood ko dati isusubukan ko talaga. Tulad na lang nitong ice cold coke, bukod sa babad na nga sa yelo, ilalagay pa ulit nila sa baso na punong-puno na naman ng yelo. Kaya tiyak na brain freeze ang aabutin ko nito. Well, saktong-sakto rin lang naman dahil napakainit nga ng panahon. At talaga nga namang nagising ako nung ininom ko to. Ngayon naman ay niyaya na kami para maghanap ng mga exotic food. Sabi nga nila sa mga night market dito sa Thailand, hindi daw dapat palampasin yun. Kaya naglakad-lakad kami dito para maghanap. Actually, ngayon pa nga lang ako makakasubok ng mga ganun. Kaya for the experience ay excited talaga ako. At sa tagal ng paghahanap namin, finally nakakita rin kami. May isang stall dito na nagbebenta ng mga fried insect. Namukaan ko nga yung iba dito, meron din sa atin. Pero ang gusto ko talagang subukan na itong scorpion. Hindi kasi siya pangkaraniwan sa atin. Kaya niya kung makikita ninyo, may iba't ibang mga uod, mga insekto. Pero ang kagandahan naman dito, mga farm bred sila. Kaya't malinis naman at pwedeng kainin. Naghanap pa nga ako ng kasamang kakain. Buti na lang din at game na game naman tong si Daniela. Kami nga lang dalawa yung susubok nito. Inuna nga namin yung mga galamay. Nasarapan nga ako kasi ang crispy. Pinirito nga lang pala to. Na siguro ay binudburan din ng asin kaya medyo maalat-alat. At pagdating nga sa katawan, medyo natakot pa nga ako nung una na kainin. Akala ko kasi may hindi siya kaaya-ayang texture. Pero okay lang din naman pala siya. Para siyang balat ng manok na medyo makunat. Kailangan mo talagang nguyain ng mabuti. Pero hindi naman masama yung lasa. Ito naman yung halo-halo nila dito.
napakagalante nila sa mga sangkap. Nakaka-attract nga yung mga kulay. Nakakatuwang mag-try ng mga unusual na mga pagkain. Na-enjoy nga namin kaya ngayon naghahanap na naman kami ng masusubukan. Hanggang sa makita nga namin itong buhaya na barbecue. Ngayon nga lang ako nakakita ng ganito. Nagulat pa nga ako nung una. Kasi kako bakit naman kinakain yung buhaya? Yun pala ay mga farm bred sila. At sila yung mga pwedeng kainin. Sabi ng mga taga dito mas mura pa nga daw ito kaysa sa karne ng baboy. At healthy nga din daw. At syempre na-curious na din lamang ako. Eh sinubukan ko na rin. Kung titignan mo para siyang karne ng manok. Wala din siyang masangsang na amoy. At nung matikman ko nga, para siyang pinaghalong karne ng manok tsaka baboy. Medyo matigas lang din. And last but not the least, ang famous street food na lengsab. Nakita niyo yung parang bundok? Pinagpatong-patong yun na buto ng baboy. At sobrang popular nga nito sa mga turista. In-order nga kaagad namin yung XXL. Bukod pa doon, i-umorder din kami ng mixed seafoods. Talagang plinano namin na magpakabusog. Paglatag pa nga lang sa amin nito, talaga namang lalo pa kaming nagutom. Ang bilis lang nilang mag-serve dito. At heto na nga yung in-order naming lengsab. Grabe naman pala yung XXL. Sobrang laki. Tinatawag nga din pala tong pork bone soup. At hindi lang naman siya puro buto. Kasi meron din naman siyang mga laman-laman. Medyo madami-dami nga itong order namin. Kaya naman matagal din naming uubusin. At habang kumakain ngayon, ma-share ko nga lang na ang dami pa rin nagtatanong about sa sitaw. Heto nga at isi-simplify ko na kung paano mag-register. Syempre, i-download nyo muna yung app. Tapos gagawa lang kayo ng account ninyo. Kapag approve na, pwede na kayo mag-apply as a seller. I-click mo lang po ito. And then i-fill out mo yung mga details na kailangan. Kapag okay na at na-submit mo na, maghihintay lang naman na ma-approve. Tapos may tatawag sa inyo na account specialist. Dito na kayo magkaka-chance na kumita. At kapag okay na, pwede na kayo mag-withdraw. Punta ka lang sa account and then click mo yung manage profile. Tapos i-fill out mo lang yung mga details ng bank mo. At saka mo i-save na setup mo na, pumunta ka sa wallet. And then click send withdraw request. Tapos ilagay mo yung amount na withdrawin mo. Tsaka mo na i-confirm. Ayan, ganun lang naman kadali. Anyway, busog na nga kami. At dito na nga nagtatapos yung pag-food trip namin. Bukas ulit tayo mamamasyal. Bye!